Super Balita sa Tanghali, Nationwide, Bantay sa Gabal. Mga lubak sa ilang bahagi ng Padre Burgos Avenue dyan sa Maynila, hindi pa nakukumpuni. Si Carlo Mateo ang nakatuto. Carlo. Atensyon sa mga motorista, lalong-lalo na sa mga nakasingle na motorsiklo at yung mga namimisikleta sa bahagi ng Padre Burgos Avenue, pagbaba ng Quezon Bridge mula Quiapo area, hindi pa nakukumpuni yung mga lubak na bahagi o mga potholes. Kaya minor lamang mga kapuso, palasa ng mata upang hindi makaldag sa inyong biyahe o bigla na lamang out of balance, lalong-lalo na yung mga nakabisikleta, nakamotorsiklo dahil nga sa hindi pantay na asfalto. Lalong-lalo na pagsapit ng gabi, ingat-ingat lamang sa bahagi ito ng area ng Loton at ilang bahagi kapaan ng Padre Burgos Avenue. Ako si Carlo Mateo ng GMA. Super Radio, PCWB, dapat totoo. Bantay sa Gabal. Super Radio, Flash Report! Isa na naman Chinese na nagpapanggap na Pilipino arestado ng Bureau of Immigration. Flash report ni Manny Vargas. Manny. Iniharap ngayon ng Bureau of Immigration ang nasa kote nilang dayuhan na kinilalang si Li Lingguan, isang Chinese national na nagpapakilalang Pilipino na gumagamit ang pangalang Mike C. Katuwang ng Immigration ang mga tauhan ng Land Transportation Office at ng Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines sa pagberipika ng pagkakilala ng naturang dayuhan na nataklasang nakakuha ng pasaporte ng Pilipinas na kanyang ginamit na makailang ulit sa pagbiyahe sa ibayong dagat. Iniyak naman ng Immigration na ipadireport ang nasabing dayuhan na kanilang naaresto nito lamang February 20 sa Port of Batangas at inaalam pa kung kailan siya unang dumating sa bansa. Sa kanya namang pagharap sa mga mamayag ngayong umaga dito sa lungsod ng Maynila, aminado itong si C na hindi siya Pilipino kundi isang Chinese national na nagnenegosyo sa bahagi ng Mindoro. Ako si Manny Vargas ng GMA Super Radio DCWB. Dapat ito. Super Radio, Flash Report! Super Balita sa Tanghali, Nationwide. Super Radio, DZWB, Flash Report! Punta tayo kay Nympha Ravelo. Si Senador Ronald De La Rosa sinampahan ng ethics complaint dahil sa matagal ng pag-absent. Si Nympha Ravelo. Nympha, pasok! Sinampahan ngayon ng ethics complaint si Senator Ronald De La Rosa dahil sa matagal ng pag-absent sa Senado. Isinumite ang ethics complaint ng grupong Wag Kang Kukurap sa opisina ni Senator J.B. Ejercito na chairman ng Senate Committee on Ethics and Privileges. Ang nag-file ay ang dalawa sa mga kasapi ng samahang Wag Kang Kukurap, sina Shelo Magno at Eric Cabahug. Ang sabi ni Magno sa panayam ay paglabag o lumalabag si De La Rosa sa kanyang mga obligasyon bilang senador sa kanyang halos 4 na buwan ng pag-absent sa Senado o hindi pagpasok dito. Di ni Magno, dapat ang mga senador nagtatrabaho at katulad ng mga ordinaryong tao, dapat ay mayroon itong pinaiiralan o pinaiiral dapat sa kanya ang katulad na ethics standard sa mga ordinaryong tao. Sa tanong kung ano ang gusto nilang mangyari kay De La Rosa, sabi ni Magno dapat magkaroon ng sanction at ang minimum ay suspindihin yung kanyang sweldo at ang operasyon ng kanyang opisina. Ako si Nympha Ravelo ng GMA Super Radio DZWB, dapat totoo. Super Radio, DZWB, Flash Report! Wayne de la Peña sa Anong Say Nyo? Malazon, Super Radio, DZWB, Special Coverage. Super Radio, DZWB, Flash Report! Mga militanteng grupo na magrarally sa EDSA Shrine, hinarang ng mga pulis sa EDSA southbound lane. Report mula kay Luisito Santos. Louis? Yes, Ms. Tony, ilang minuto pa lamang nakakalipas na nagkaroon nga ng atensyon sa pagitan nitong iba't ibang mga militanteng grupo at mga tauhan ng Philippine National Police. Yun ay makaraang mabuwag nitong mga militanteng grupo itong barikada ng mga pulis na humarang sa kanila dito sa may bahagi ng EDSA southbound lane malapit sa Rochester Street, sakop na ito ng San Juan City. Itong lokasyon na ito ng EDSA southbound ay malapit na papuntang Ortigas flyover. Dahil dito napakabigat ng daloy ng trapiko ang dinudulog ngayon itong pagharang nitong mga pulis dito sa mga militanteng grupo na ay na rin doon sa ilang mga leader dito para lamang ito magsagawa sila ng kanilang kilusang bayan kontra corruption rally o KBKK dito sa EDSA Shrine kasabayan ng ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution.
ang binabagit sa atin ni Mong Palatino, ang Secretary General ng Grupong Bayan, hinarang sila, yan ay dahil daw na hindi papayagan ng mga polis na maipasok o sumama sa marcha yung bitbit nilang malalaking truck na naglulula ng kanilang mga sound system na magsisilbi sana nilang entablado sa kanilang isasagawang programa. Samantala, sa panayam naman ng Super Radio DCWB, kaya Police Major Michael Justin Baldugo ng PNP Legal Service na siyang nakipag-negosasyon dito sa mga militanteng grupo, kanilang binabanggit na pinapayagan naman yung kanilang pagsasagawa ng rally kahit na walang permit. Yun nga lang, dahil na may track ban, yun yung unang violation. Hindi pwedeng dumaan yung truck dito sa may bahagi ng EDSA. Pangalawa, ay itinuturing din na obstruction itong pagdadala nila ng truck kahit mahigpit na ipinagbabawal yung pagdadala nito na magdudulot pa nga ng mas mabigat na daloy ng trapiko, partikular na dito sa may bahagi ng EDSA Shrine kung saan nila ikakasa ito kanilang pagkilos ngayong hapon. Sa ngayon, Miss Tony, bagamat nabuwag yung unang barikada ng mga pulis, ay nakontrol na ulit ng mga ito atensyon, makaraan ngang pumwesto itong hilera ng mga pulis nga na may dala na mga barrier, itong mga miyembro ng CDM para hindi tuluyan ng makausad yung marcha nitong mga militanteng grupo. Sa ngayon, abiso ho sa mga kapuso ho nating mga motorista na daraan dito sa napakabigat po ng dali ng trafiko ngayon sa mga osito, particular na sa Eto Southbound Lane patungo na 40th area dahil halos okupado na po itong mga militanteng grupong nagmarcha patungong EDSA Shrine. Ito pong bahagi ng EDSA. Ako, Elvisito Santos and GMA Super Radio DCWB. Dapat totoo. Super Radio DZWB Flash Report! Super Radio DZWB Special Coverage.